Guys. Sorry, Pastor, hindi niyo ako pinadalahan ng ng lesson today. Dito po sa Luke 14:27-28, sabi rito, "And whoever does not bear his cross and come after me cannot be my disciple. For which of you intending to build a tower does not sit down first and count the cost, whether he has enough to finish it?" And in verse 33, "So likewise, whoever of you does not forsake all that he has cannot be my disciples." There has always been something that has intrigued us about crowds. Napapansin niyo po ba, pag mayroong mga bagay na may pinagkakaguluhan sa isang lugar, tayo nadudraw din tayong lumapit at makipag-usyoso. Most likely, hindi tayo titigil hanggat hindi natin naaalam kung ano yung pinagkakaguluhan ng mga tao. Sometimes, maybe accident happens na pinagkaguluhan or merong mga artista na ah, pinagkakaguluhan. Tayo din nadudraw, nakukumpel tayong lumapit, di po ba? Napapansin niyo po ba yun? Ganon din sa ministry ni Jesus when He was here on earth. Yung mga tao, yung mga multitudes followed after Him. In many instances, it was recorded great multitudes ang tawag doon sa mga nagpapalo kay Jesus. Kasi hindi lang naman 12 disciples ang nagpalo sa Kanya. When they have seen the miracles, the healing, yung pagpapakain niya ng crowd, na 5,000 and men lang yun. Pag i-compute natin, including children and women, umabot na ng 15,000 yung mga taong napakain niya. Did you remember that sa ibang mga sa scripture na binabasa natin? So, curious yung mga tao. Tapos nagkukos yun ng commotion every time na nandoon si Jesus. Minsan nga, di ba, ayaw nga siyang ipalapit ng mga disciple kasi lahat ng tao gusto siyang hawakan, lahat ng tao gusto siyang makot yung attention niya. So ganito nagkukos ng attention si Jesus Christ. Everywhere siyang pumunta during His ministry for 3 years, yung mga multitudes talagang lumalapit sa Kanya. Ang dami-daming tao. Sabi nga dito, 15,000 yung pinakain niya on one occasion. And in some occasion, I think 7,000 or more. But after that time, they came to enjoy his teaching. They love how he stood up to the religious rulers. They saw the miracles he performed. Naging follower sila ni Jesus itong mga taong to. Almost tinawag nga daw silang Jesus groupies. Multitudes of people. These crowds continue to grow. So talagang dumami in numbers, hindi lang 1,000, 5,000, more than that during his time on earth. Pero tayo sa kapanahonan natin, napapansin niyo po ba na nag-struggle tayo na makagather minsan kahit 100 tao lang eh. Ngayon nga, sa mga simbahan natin, ilan po yung number ng mga members, ilan yung number na kahit hindi na yung member, yung mga invitees natin, ginawa na natin lahat, nag-spend tayo ng pera, meron tayong mga special services like pag may mga occasion tayo, like Christmas, Valentine's, o birthday, di ba nag-i-invite tayo ng maraming tao? Nag-advertise tayo, nilalagay pang araw natin sa website. Pero hirap tayo, struggle tayo makagather ng maraming tao. Kahit hanggang 100 nga lang, okay na sana sa atin yun. Pero hindi pa natin naaabot yun, no? But just hearing that Jesus was in town caused entire cities to drop what they were doing to go hear him speak. This is how it was for 3 years. So lahat ng tao during his time, lahat ng ginagawa nila, um, iniiwanan nila para lang ma-follow nila si Jesus. So yung buong town, minsan nga 'di ba may town sa Caesarea, sa Nazareth, sa Galilee,
yung mga lugar na pinupuntahan niya, pag narinig nung sa ibang baryo o sa ibang bayan, anong ginagawa nila? Tatakbo talaga sila. Kumbaga, magta-travel sila talaga from their town to the city where Jesus is. Napansin niyo po ba yun? Na kahit saan siya nandoon, talagang dinudumog siya ng mga tao. Sa tingin niyo, bakit kaya? When something happened, as quickly as it all started, this great crowd of followers began to shrink. So after nung pinapalo na nila si Jesus, napansin ni Jesus, unti-unti, yung 10,000 naging 500 na lang. Bakit? Ito po yung sagutin na doon sa Calvary, nung nandoon na siya doon sa cross, yung, hindi pa doon nung palang time na ah, anong tawag doon, nilalatigo siya during his walking with his cross on his back. Di ba? Nag-shrink yung maraming crowd. Maybe some of them, ayaw nilang makita yung ganong senaryo. Parang nasasaktan yung kalooban nila. But mostly, yung ibang mga tao na ganon yung sitwasyon ni Jesus Christ nung nakita nila kung ano yung nangyari sa kanya. Hindi, parang nagkaroon ng fear, nagkaroon sila ng takot. Kaya yung multitudes na yun, naging 500 na lang. Di po ba? Ito nga sabi dun sa text natin kanina sa Luke 14, and whoever does not bear his cross and come after me cannot be my disciple. For which of you intending to build a tower does not sit down first and count the cost? Kasi nakita nila kung gaano, ano yung magiging cost once na mag-sign sila kay Jesus Christ, mag-follow sila totally at maging disciple sila ni Jesus Christ. Parang ang hirap naman. Sandali lang po. Following Jesus was going to cost more than they thought it would. When they sat down and counted up the cost of being a disciple, they began to disappear back into their old lifestyle. So yung iba, ayun pala ang nangyari. Bumalik na sila dun sa kung ano man yung old lifestyle na nila, yung dati nilang gawain. Hindi na sila nagpatuloy sa pag-follow kay Jesus. Hanggang sa ano na lang ang natira, ilan na lang, 500. Sila na lang yung naging witness dun sa resurrection ni Jesus Christ. Sila na lang yung nakakita ng muling nabuhay si Jesus after 3 days na nandun siya sa grave. Jesus appeared to the followers and told them to wait in the city of Jerusalem. Pero ito naman yung sinabi niya doon sa 500 na yun. Sabi niya, dyan lang kayo, maghintay kayo. Kasi paakyat na siya sa langit, di ba? During that time, yung 500 na yun, um, interesado sila at gusto nilang malaman kung ano yung ihintayin nila. Why do we need to wait, Lord? Sabi nila, no, sa isip nila lang yun. Parang tinifigure out nila, bakit pa kailangan maghintay yung 500 na yun? Most of us, tayo rin in a normal situation, no? Parang ayaw din, mainipin yung tao, may tendency siyang very impatient. Pero sabi ni Jesus, maghintay lang kayo dyan. So, yung 10 days na yun, parang nagkaroon sila ng time na mag-isip, nagkaroon sila ng time na i-count kung ano yung magiging cost noon sa kanila, kung magiging disciple siya ni Jesus, pinifigure out talaga nila kung ano yung um, kung ano tong paghihintay na to, anong kakaharapin nila. Kasi ang nakita nila kung paano nag-resurrect si Jesus, pero yung parang nag-imprint sa isipan nila yung nangyari kay Jesus, yung kanyang sacrifices, yung kanyang crucifixion, yung kanyang, yung mga persecution, ito yung nag-imprint sa kanila. Kaya yung 500, ilan na lang ang natira. And the crowd continued to shrink. People gave up on Jesus and went back to their old life. The crowd shrunk and shrunk and shrunk from 500 all the way down to 120. That 10-day waiting period was an important time. I believe Jesus was testing them. Ganon din tayo. Kung paano natin hinihintay si Jesus, lalo sa time natin ngayon, no? So,
yung palang waiting time na yun is testing period natin. I believe all of us here, ina-anticipate natin yung second coming o yung rapture. Pero ilan sa atin yung nagpatuloy? Ilan sa atin yung nagko-continue? Patuloy pa ba tayong nagpe-pray? Patuloy pa ba tayong nagme-meditate? O patuloy pa ba tayong nagbabasa ng scripture? Minsan nga, di ba, no, sa daybreak natin, 1 hour lang itong oras natin. Pero minsan, ilan lang din tayo, no? Parang yung iba hindi na rin nagpatuloy. Meron tayong mga nakasama noon na hindi na natin nakikita ngayon. Medyo matagal na rin silang hindi na nag-join. Parang sabi ko nga, Lord, no, meron isang scripture na sinabi si Jesus, will I still find faith kung babalik siya? When I return, sabi niya, makatagpo pa kaya ako ng pananampalataya? And I was thinking, why did you ask that question, Lord? Sa isip ko lang, na bakit makatagpo ka pa ba ng pananampalataya when you come back? Kasi sa time na nakikita natin ngayon on our generation, parang napansin niyo po ba na parang palayo na tayo doon sa time ni Jesus Christ when He first walked on earth. So yung palayo na yun, parang I didn't say na yung Bible nandyan pa rin naman. Yung mga Bible study, yung church, nagpapatuloy pa rin naman. Pero yung may mga tao parang at first excited sila kay God. Pag mayroong mga revival event tayong na inaatinan, no, excited tayo. Pero pagka yung tatapos na yung event na yon, yung mga conferences na yon, we will still go back to our old life. Parang ano na natin yung nature na nating mga tao yun na, ay, tapos na yung revival, so pwede na akong bumalik sa old self ko. Hindi, maraming hindi nakapag-continue, maraming hindi na uli nagbabasa ng Bible, hindi na uli nagpe-pray, di ba? Ganon. Minsan, guilty tayo sa mga ganong bagay, pero hindi naman ibig sabihin na totally na lumayo na tayo sa Panginoon. Jesus was testing to make sure that those who remained had counted the cost. He wanted to be sure that they were willing to lay aside their earthly ambitions and goals. Jesus wanted to know who the real disciples were. Yun pala ang goal ni Jesus para malaman sa atin sino ba talaga yung totoong disciples. So, willing ba kayo na ito yung magiging halaga ng pag-follow nyo sa akin? Ito yung magiging kapalit nung pagiging real disciple nyo. You have to bear your cross, sabi ni Jesus Christ. Bawat isa sa atin meron palang cross na, na nakaharap every time we want to become Jesus' disciple. There were only 120, but it was these 120 who were present in the upper room on the day of Pentecost. Di ba nabasa naman natin to na 120 lang yung nakapag-intay doon sa upper room when the Holy Spirit came. Di ba yung 120 na yun, they were filled with the Holy Spirit and they spoke in tongues. All of them, yung 120. Pero nung una, 500 sila. And then nangunti na nga nang nangunti, naubos na sila. Ito na lang ang natira. And it was this 120 who were used mightily in signs, wonders, and miracles. But why the altars are empty when people count the cost of discipleships? Discipleship, it's too costly. Yung altar na sinasabi rito, yung sa upper room. During the time na nandun sila sa upper room, ano bang ginagawa nila doon? Di ba nag-fellowship sila during 10 days period? Wala silang ginawa kundi mag-fellowship, mag-worship, magbasa ng Bible, mag-encourage to one another, uh, i-meditate yung salita ng Diyos. Di ba ito yung ginagawa nila? Ito yung altar nila during the time. And they prayed and prayed. Wala silang ginawa. Hindi sila umalis dun sa lugar na yon. Or maybe they come out for some reason, kumain sila. Pero sabi dito yung 120 na yun, they stayed in the upper room for 10 days. And na-receive naman nila yung Holy Spirit. And when they received the Holy Spirit, eto yung mga genuine disciples ni Jesus Christ. Sila yung uh, mga totoong disciple niya na talagang nag-follow at ito yung mga taong talagang nakita naman natin na sila Peter, si Paul, si John, at yung iba pang mga disciples, si Philip,
nakita natin na talagang ginamit talaga sila ng Panginoon. At ang evidence, yung signs and wonders and miracles. So if we want that signs, wonders, and miracles, na tayo ang mag-usher noon, sa atin makita yun. Tayo ang maging manguna doon sa mga miracles na yan, signs and wonders na yan. So meron pa ng requirements. Yung cost na yun na ginawa nila, yung prayer and fasting and whatever it is that they have done, hindi lang yun. I believe hindi lang yun. When they follow Jesus for 3 years, 3 consecutive years, and 10 days na lang yung sinasabi ni Jesus sa kanila na mag-wait, and then they stayed. So, ganun din pala sa ating mga kapatid. When God wants to use us, at willing naman tayo, alam natin na ito yung magiging cost sa akin, yung time ko, yung pera ko, yung effort ko, yung pag-aaral ko, yung live the life that God wants us, yung paano natin ipa-follow yung mga sinabi niyang salita niya, no? So, ito yung mga cost. Kaya naman, um, nagkaroon din sa atin tayo, di ba, pag nagpe-pray tayo sa mga taong mahal natin sa buhay, family, friends, colleagues, o kahit nga hindi natin kakilala. Pag may nag-ask ng prayer sa atin, di ba pinagpe-pray natin sila? And it happens, yung mga prayer na ino-offer natin sa kanila, binibigay natin doon sa mga taong nag-ask ng prayer sa atin. Di ba, nag-answered prayer, merong healing, asking for healing, answered prayer. Kayo ba ask na ba kayo ng mga ka-members o mga bagong believers ng prayer? I believe most of us, minsan nga tayo na yung nag-offer ng prayer sa kanila. And instantly, miracles happen. Hindi nga lang, hindi man minsan instantly, but yung encouragement, ito yung mga bagay na nakikita natin na nagmamanifest, di po ba? Through us, because we sign up to become not just a member, not just a follower of Jesus, not just like those multitudes, but we are the real disciple, the genuine disciples who really followed Jesus. And we counted the cost already. And it doesn't matter what cost us, di ba? We will continue to follow, and we continued to follow Jesus. From 120 committed disciple of Jesus, of Christ, the church grew by 3,000. Di ba nag-shrink yung nagpa-follow kay Jesus? Pero itong 120 committed disciples, ano nangyari? Di ba? 5,000 na added sa kanila in one day, ay 3,000 were added. And hindi lang yun. Every time na magpunta sila sa mga iba-ibang lugar, yung nag-shrunk na yun, ngayon, larger than that, yung nag-grow sa kanila. At tayo pa nga, yung mga beneficiary, our generation today. Isa sa tayo nag-benefits. Kaya ilang million daw, o billions yung mga follower ni Jesus during our time. I don't know the numbers exactly. Pero I believe, aware naman kayo dun sa Olympics, no? Yung ginawa ng administration ng Olympics na yan, yung ginawa nilang mockery kay Jesus Christ sa ating religion, sa ating Christianity. All the Christians of the world uh, were brought to anger. Lahat tayo nagalit, nainis tayo. Hindi acceptable yung ginawa nila. So nakita natin kung paano talagang yung mga disciple of Jesus Christ, hindi sila papayag na imak yung ating Diyos, di po ba mga kapatid? So ganun nakita natin kung gaano karami all over the world. Sa isang lugar lang yun, sa France, nakita natin kung gaano karami, makita nyo sa YouTube kung gaano karami yung nag-march against doon sa ginawa nila, no? At all over the world, yung mga Kristiyano talagang hindi nila palalampasin itong ginawa na ito. So ganun, nag-grow yung Christianity from 120 through to sa ating generation today. Do we know that Jesus wants us out of the crowd into the committed today? It will cost us a lot. Jesus said it will cost us everything. Hindi lang it will cost our money,
hindi lang it will cost us, ano man yung magkakos sa atin, it will cost us everything. I always remember that song na, uh, Lord, I give you my heart, I give you my soul. Parang sinasabi niya, I give everything to you, God, nung awit na yun. So if you say that awit, that a song, be careful para sa mga sinasabi natin. Lord, bibigay ko sa iyo lahat, yung prayer na yun. Because God is accepting those prayer, those songs that we are uttering. Hindi natin pwedeng sabihin flowers of our tongue lang yung mga sinasambit natin. Naririnig ni God lahat ng sinasabi natin. So we have to be careful what we comes out of our mouth. Kasi pag sinabing natin, Lord, ibibigay ko sa iyo lahat, eh yung time nga natin, di natin maibigay sa Diyos. Tapos sabi mo, ibibigay mo lahat kay God, di ba? But it will be worth it all in the end. The fact that we are here shows our desire for Christ. But are we part of the crowd or are we in the committed? Tanungin natin yung sarili natin. Are we really committed, mga kapatid? Or part lang tayo ng crowd? Sunod lang tayo ng sunod kung saan yung maraming tao. O kung saan lang yung may mga okasyon. O kung saan lang yung may kainan. Jesus wants us to lay our life on the altar today. So, gustong ipaalam sa atin ni Jesus na ito yung ikuko sa inyo. Ibigay niyo yung sarili niyo doon sa altar. Mag-iintay kayo for, sabi nga, di ba, 10 days naging tayo 120. Maybe for us, uh, hindi lang 10 days, di po ba mga kapatid? Every single day, di po ba? Hanggang sa dumating yung ating Panginoon. He's looking for somebody to count the cost today. If we are willing to give all to Jesus, He will give all to us. If we will give all of our life to Him, He will fill us up with the Holy Spirit today. God will use our life in a miraculous way. It is a promise. We can uh, take that and bank it. Alam niyo mga kapatid, pag binigay naman natin lahat pala kay Lord, hindi naman pala talaga tayo lost. Hindi naman pala talaga tayo mauubusan. Mas doble yung ibibigay niya sa atin, mas more than what we have given him. 'Di ba pag nagbibigay tayo ng tithes, he already given us 100 times. But I mean, binigyan na niya tayo kung ano man yung salary natin. Ano yun eh, gift yun, regalo yun eh, sabi ng Bible, di ba? The gift of our labor, the fruit of our hands, galing kay Lord yun. So, ang binibigay lang natin out of that is 10%, although He has given us already those gifts. Ang binibigay lang natin 10%. And then, pag binigay pala natin yun, committed tayo, more than that yung ibinabalik sa atin. Napapansin niyo po ba? Pag talagang tither tayo, giver tayo mga kapatid. More than dun sa ina-expect natin yung ibinabalik sa atin ng Panginoon. Hindi naman natin ginagawa yun dahil yun yung motivation natin para may ibalik sa atin si Lord. No, we do that, we give because we love God. Gusto natin gawin ito kasi naranasan natin, na-experience natin kung gaano niya tayo kamahal, kung gaano din tayo ka-valuable sa Panginoon. Yun din naman yung motivation, di ba? It is important to understand, ganito no, sa mga simbahan natin, to understand that the church is made up of individuals. The church is made up of members. Therefore, whatever the members are, the church is. Yes, the church is an institution. It's an organization. The church is all of that. But ultimately, it is whatever the members, the individuals, the people that belong to it are. So kung nasaan tayong simbahan, tayo yung nagme-made up ng simbahan. Oo nga, institution siya. Pero tayo, kung saan tayo belong na simbahan, yun yung, kaya nga sinabi, we are the church eh. Hindi yung building, hindi yung construction, di po ba? Tayo yung bumubuo ng simbahan. So kung tayo yung bumubuo ng simbahan, tayong mga miyembro, so if you are the member of the church and there is something that you don't like, minsan may mga bagay tayong ayaw natin, may nakikita tayong parang kulang sa simbahan. And gusto ko ipaalam sa inyong lahat ngayong umaga, be the difference, be the thing that you look at and you go, such and so is missing.
And I wish the church had this, or I wish the church had that. Be that. Let God place that burden on your heart to become that. Meron tayong, kaya minsan yung mga miyembro hindi na mananatili sa simbahan kasi may hinahanap sila. Lalo yung mga anak nating lumalaki na, hindi na nila gustong pumunta sa simbahan. Hindi na sila encouraged na mag-join sa church because there's something missing in the church. So kung ano yung nakikita nating kulang sa simbahan, hindi natin nakikita. Lagay natin sa sarili natin kung burden yun sa atin. Gawin natin kung ano yung sa tingin natin hindi natin makita. During Jesus time, di ba meron silang sarili nilang tradition sa simbahan. May sarili silang church. Pagpupunta sila sa synagogue, ito yung ritual nila, ito yung mga tradition nila. Pero yung mga tao, nung dumating si Jesus Christ, hindi na nila gusto magsimba doon sa synagogue. Kasi may nakita silang something different na nakita nila kay Jesus na hindi nila nakita doon sa loob ng simbahan, di po ba? So, yung hindi nila nakita doon sa simbahan, ito ngayon ginagawa ni Jesus. Pero hindi naman in-encourage ni Jesus na wag na sila magsimba. Even Jesus went to church. Nag-preach pa nga siya doon sa loob ng synagogue. Kaya lang, kakaiba na. So kung yung missing na yun, yung something na yun na hindi natin nakikita sa simbahan, let us be what we want the church to be. Pwede nating i-impose sa ating mga leaders, sa ating mga pastors, i-encourage natin sila. Kung di nila makinig ngayon, may bukas pa. Mayroong isang linggo pa, may isang buwan pa. First of all, let's pray for them. Kung di nila tayo maintindihan, yung mga leaders ng simbahan natin, yung mga iglesia natin. Kaya pakita natin sa kanila na empty na yung mga simbahan. Wala nang gustong magsimba. There's something that we need to do. Hindi tayo pwedeng maging kampante na ganito lang yung simbahan natin. Hindi tayo pwedeng yung ibang simbahan napupuno. Bakit tayo hindi natin magawang punuin yung simbahan natin? Bakit yung mga anak natin sa iba na nagsisimba? Kasi mas nakikita nila doon yung hindi natin nagagawa sa simbahan natin. Di po ba? Baka too much na rin tayo sa tradition. Anong sabi ng Mark 7:5? Then the Pharisees and scribes asked him, why walk not thy disciples according to the tradition of the elders? Sabi niya, di ba, no? Bakit hindi yun ang ginagawa nyo? Yung mga tradition, sabi niya kay Jesus. Sabi ni Jesus sa kanila, um, he answered and said unto them, well, had Isaiah prophesied of you hypocrites? Yung palang tawag sa atin. Pag yung mga simbahan natin, empty na. Hypocrite pala tayo sa eyes ni God. These people honor me with their lips, but their heart is far from me. Di ba sakit nun? Simba tayo ng simba, sa tingin pala ng Diyos, hipokrito tayo. Kasi wala tayong pakailan sa mga tao kung hindi sila makapagsimba. We don't care. Basta kami masaya kami, may party kami sa simbahan, okay na kami doon. Kahit 10 lang kami, masaya na kami. Which is, hindi gusto ni God yung gano'n. Kasi ang tawag para sa atin ni God, pag ganun tayo, ino-honor na lang natin si God sa lips natin, pero yung heart natin malayo na sa Kanya. How be it in vain do they worship me, teaching for doctrines, the commandments of men. Ganun na lang pala tayo. Tradition and commandments na lang ng tao ang ginagawa natin sa simbahan. And in Mark 7:13, making the word of God of none effect through your tradition, which you have delivered, and many such like things do you. Jesus said, Isaiah prophesied of you, and this is what Isaiah said. Wherefore the Lord said, for as much as these people draw near me with their mouth and with their lips do honor me, but have removed their heart far from me, and their fear toward me is stopped by the precepts of men. So kung gusto nating manatili, uh, makaakay tayo ng mga tao, maging totoong disciple tayo ni Jesus Christ. It has to start with us. Kung merong kulang sa simbahan na hindi natin nakikita, wala na yung fire ni God sa atin. Wala na yung totoong worship. Sabi niya, di ba? Yung lips na lang ang nag-worship. Napansin ko rin yan, no? Awit lang ng awit yung mga labi. Pero yung puso ang layo sa Panginoon. Hindi mo na maramdaman yung presensya ng Panginoon. Gusto ba natin ito? Nadatnan tayo ng Panginoon na ganito. Kaya pala sabi niya, no? Will I still find faith when I come back?
Makatagpo pa ba siya ng pananampalataya kung ganong malayo na yung puso natin sa Panginoon? Parang, Lord, oo nga, no. Ang sakit naman, darating ka na, wala na pala yung faith. Parang traditions and lip service na lang kami. Wala na yung totoong worship. Wala na yung totoong heart for God. Di ba ang sakit naman nung ganun? And I pray and I believe na hindi mangyayari sa atin ito. Kasi mag start sa atin ito. Magkakaroon tayo ng burden na hindi ako papayag na ganito lang yung simbahan ko. I have to do something. Even though these leaders will not allow me. Even these leaders will persecute me. Kasi pagpipray natin sila at sasabihin natin sa kanila, ito. Sa una, syempre, hindi nila maintindihan. Then let's continue to present with them. Ano yung magagandang bagay na makakaatay sa mga tao. Kasi hindi pwedeng darating yung Panginoon na empty yung simbahan. Hindi pwedeng darating yung Panginoon, tatlo, apat na lang tayo doon. Hindi po ba? We will not allow these things to happen. Kasi isa tayo sa magiging genuine disciples ni Jesus Christ na talagang ipa-follow natin kung ano yung ginawa niya. Pag yung naglakad lang tayo dyan, people will draw to us. Not to us, but tayo yung gagamitin ni Jesus Christ sa kanya papunta. Siya yung nakikita sa atin, hindi tayo. Kasi pag tayo ang nakita ng mga tao, lalong di lalapit. Pero kung si Jesus Christ that is within us ang nakikita nila, then I believe these people will follow Jesus through us. Sabi nga ng isang um, speaker na sabi niya, uh, I think it's in Paul's epistle din, sabi niya, follow me as I follow Jesus, sabi niya. Sundan niyo ako kasi sinusundan ko si Jesus Christ. Doon po ako nagtatapos mga kapatid. And let's meditate on this prayer focus that I've given. Let us pray that we will sign up to be true Jesus disciple. And let us pray that we will be the committed disciple that Jesus God wants us to be. And lastly, let us pray that whatever the cost, we will fix our eyes on the eternal reward that awaits us. So dito po ako nagtatapos mga kapatid. And dito sa prayer focus na to, I give back to Pastor Ron. Maraming pong salamat, Ate Marisa, sa pangunguna po ninyo sa araw po ito. At purihin ang ating Diyos na buhay. Sige po. Let us pray for 1 minute. And ito pong prayer focus na nasa ating pong harapan na nililit po tayo ng ating Diyos. Let us sign up as a true disciple of Him. Let us pray to be committed as a disciple of God. Of God, not man, not the people, not the leader, but to God. Third, to be focused and fix our eyes to Him with internal. So let us all unmute and let us pray for 1 minute. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord, very costly yung maging discipline, but I believe We glorify. Spirit will help us. Help us, Lord God, Be disciple of Jesus. to be a true disciple of yours. Ask, Lord God. It is our desire to be your true disciple, like the 12 apostles. Hold our hands, And I pray, God, na our mind, you will and help our hearts for to be truly committed as your disciples, oh God. Lord, Not any person, to be your disciples, oh God. that we may able to follow you, your word, according to your riches and glory. That you said, when you abide in me, I abide in you. Because when we remain in your word, thank you, Lord God, for reminding us to this day. And we ask that we may fix our eyes, help us fix our eyes to you,
us, O God, will enable Fix us our thoughts to you, what you want us to do, O God. that we may able to follow your will. God, Lord, Thy will be done in our life. In Jesus, Jesus' name, amen. that fix our eyes on you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.